Ang huling patrol. Mga nilalang. Kagubatan. Sa makapal na kagubatan ng Sierra Verde, kung saan ang araw ay bihirang sumilip sa ilalim ng mga puno, isang platoon ng sundalo ang ipinadala upang magsagawa ng rescue mission. Ang kanilang misyon, hanapin ang isang nawawalang pangkat ng mga siyentipiko na nagsasagawa ng pananaliksik sa kagubatan. Ngunit ang lugar na ito ay may madilim na reputasyon, isang lugar na sinumpa, ayon sa mga alamat ng mga lokal. Walang bumabalik mula rito. Pinangunahan ni Dete, Marco Alvarez ang grupo, 10 silang lahat, armado at handang harapin ang anumang panganib. Ngunit walang sinuman ang maaaring maging handa sa mga nilalang na nagtatago sa kagubatang ito. Unang senyales ng kadiliman. Sa unang araw ng kanilang paglalakad, tahimik ngunit tila nagmamasid ang kagubatan. Naririnig nila ang mga kakaibang tunog, mga kiskisan ng mga galamay, pagkaluskos sa mga dahon, at mga bulong na tila nanggagaling mula sa ilalim ng lupa. Sa kalagitnaan ng araw, natagpuan nila ang isang puno na nababalot ng makapal na sapot. Nakasabit dito ang bangkay ng isang unggoy, ang katawan nito'y binutas ng maliliit na butas, at sa bawat butas ay gumagapang ang mga maliliit na itim na insekto na parang dumadaloy na tubig. Siguro kagagawa ng mga langgam, sabi ni Private Santos, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Walang tumugon. Ang lugar na iyon ay amoy nabubulok na laman, at ang hangin ay parang may bahid ng asupre. Mga kagat at mga lason. Sa ikalawang araw, habang sila'y naglalakad, si Private Rinaldo ang unang nadali. Isang maliit na insekto ang dumapo sa kanyang leeg at biglang kumagat. Napakalakas ng sakit, ngunit tiniis niya ito, iniisip na normal lang ito sa kabubatan. Ilang oras lamang ang lumipas, nagsimulang magpakita ng kakaibang sintomas si Rinaldo, ang balat sa paligid ng kagat ay ang pagsisimula ng bangungot. Sa gabi, "Patayin niyo sila," sigaw ni Dete, Alvarez, at nagpaputok ang mga sundalo sa lahat ng direksyon. Ngunit ang mga insekto ay mabilis, sumisiksik sa mga butas ng kanilang damit at sapatos, gumagapang papasok sa kanilang balat. Si Private Santos ay napasigaw nang ang isang insekto ay pumasok sa kanyang mata, tumagos sa kanyang utak, at biglang bumagsak nang wala ng buhay. Ang kakaibang ugat ng kagubatan. Sa bawat "Hindi na tayo makakabalik," bulong ni Alvarez habang pinipilit niyang pigilan ang pagsusuka. Pakiramdam niya'y may gumagapang sa kanyang tiyan, bumabaon sa kanyang laman. Hab. Ang pagpapakita ng Reyna. Habang pap. Tumawa siya, isang tunog na parang sabay-sabay na sigaw ng libo-libong tao. "Kayo ay magiging bahagi ko," sabi niya, ang kanyang boses ay pumuno sa utak ng bawat isa. Nagpaputok ang mga natitirang sundalo, ngunit ang balay tila walang epekto. Ang Reyna ay lumipad patungo sa kanila, ang kanyang mga galamay ay humawak kay Esili. At hinati siya sa dalawa, ang kanyang mga laman loob ay nalaglag sa lupa. Bumagsak si Private de Guzman, umiiyak habang ang kanyang katawan ay nilamon ng mga insekto. Ang huling pagsubok. Si Dete, Alvarez, sugatan at halos wala ng lakas, ay naiwan mag-isa. Ramdam niya ang mga itlog sa loob ng kanyang katawan, nagpipilit ng lumabas. Ngunit bago pa siya tuluyang sumuko, hinugot niya ang natitirang granada sa kanyang belt. Humarap siya sa Reyna na nakatingin sa kanya na parang nagmamasid sa isan. "Kung mamamatay ako, isasama kita," sabi ni Alvarez. Hinila niya ang pin ng granada at sumugod sa puno, niyakap ang Reyna habang sabay silang nilamon ng apoy at sumabog. Ang gubat ng kadiliman. Makalipas ang isang linggo, isang bagong pangkat ng sundalo ang ipinadala upang hanapin ang platoon ni Alvarez. Ngunit ang kanilang natagpuan ay ang kanilang mga kagamitan, basag-basag na buto, at mga pugad ng insekto sa mga puno. Ang kagubatan ay tahimik, ngunit sa ilalim ng lupa, sa loob ng mga ugat ng puno, ang mga itlog ng Reyna ay muling nagbubunga. At sa gabi, kung makikinig kang mabuti, maririnig mo ang tunog ng pagkaluskos ng libo-libong galamay. Naghihintay. Nagugutom. Ikaw ba ang susunod?